بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام على وهي السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. At magandang araw po sa ating mga manunood na hindi pa po nasa Religion Islam. So, kamusta po ang lahat at naway nasa mabuti kayong kalagayan at nasa tamang kinalalagyan. So, mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, pasalamatan po natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin, lalong-lalo na ang ating buhay, ang ating bilang isang paniniwalang Muslim. So kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, so bago po natin simulan ang episode or pag-aaral na ito, ay ating pong batiin muna o pasasalamatan ang ating mga taong namumuno sa proyekto o sa programang ito. Mula kay Sheikh Al-Khulaki, Muhammad Habib, na siya ay ating president ng institution or foundation na ito. At sa ating operating manager, no other than sa ating butiing Sheikh Isa Habir, at sa ating magiting, magiting na supervisor, no other than our beloved Sheikh Saud Al-Utaybi. Jazakumullahu khair. At hindi po natin iwanan ang pasasalamat or natawag na shout out sa ating director, no other than Mr. Ian. Ian, sa nag-iisang director sa ating editing room. So sa ating mga kapwa daiya sa Da'wa Department at saka sa Education Department at sa ating gwapong tinatawag na Finance or Mr. Salahuddin. Inshallah. So lahat nun nila, hindi po ito mangyari o hindi po tayo magkakaroon ng ganitong bagay kung wala po silang lahat sa tulong at gabay ni dakilang tagapaglikha. So yun nga mga kapatid, shoutout sa ating bagong kasama, no other than si J.O., si Rodolfo de la Cruz, at saka si Mr. Jalil, mashallah. So ating mga kasama dito yan sa Mensahe TV. So yun nga, at pasalamatan natin ang ating mga manunood, mga subaybay sa ating programa, araw-araw dito po sa Mensahe TV. So yun nga mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, naway nasa mabuti kayong kalagayan at tamang kinalalagyan. So ating tunghayan ang pag-aralan or pakinggan ang ating topic o topiko sa araw ito is patungkol sa ang tunay na naniniwala. O sino baga ang tunay na may pagmamalasakit o pagmamahal sa kanyang kapwa-tao. So yun nga, huwag natin kaligtaan mga kapatid na ibahagi ang live or ang pag-aaral na ito sa ating mga ka-Facebook, ka-Twitter, any social media na ating ginagamit o ginagamit na sa araw-araw nating ginagawa. Pang tayo ay makakakuha ng kunting or gabay at gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun nga, mabalik natin ang mga nasabi natin last episode or last videos. Sabi ni Propeta Muhammad, man dalla ala khairin falahu mitla ajrin fa'il. So sino man ang makapagturo
ng isang kabutihan ay gagantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpalang katulad nung gantimpala nung gumawa. So, example lang, inutusan mo ako at ginawa ko yung inutos mo sa akin. Habang ginagawa ko yon, is mayroong kang gantimpala darating. Mula sa ibabaw ng lupang yaon, ito hanggat sa kabilang buhay. So, yun nga mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. So, lahat po yun ay kabutihan para sa atin dito sa ibabaw ng lupa hanggat sa kabilang buhay na kung saan walang sino man makakatulong sa atin maliban lamang sa mga gawain nating kabutihan. Sa mga gawain nating kabutihan. So, hadith mga kapatid, an Abi Hamzata Anas bin Malik radiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa lafdhu hadha al-hadith lafdhu al-Bukhari. So yun nga mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, ang hadith na ito ay mula sa tatay ni Hamza na kung saan si Anas na anak ni Malik. Kinalugdan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. At katotohanan si Propeta Muhammad, sumasa kanya ang kapayapaan at kaluwalhatian ay nagwika sa kanyang hadith. So ano ang sabi niya? La yu'minu ahadukum. Hindi kayo matawag o hindi kayo kabilang na tunay na naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban sa ano? Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Mahalin niya ang kanyang kapwa kapatid sa katulad niya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. So, mahalin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Okay. So, unang-una mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, si Hamza na anak ni Anas bin Malik. Si Anas, siya po yung khadim or kaalalay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mahigit 1 o 11 taon. Sa unang hijra po mga kapatid, dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina na agad kinuha ng nanay niya si Anas bin Malik na kung saan upang makapagbigay tulong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga gawaing bahay. So, siya po yung magiging alalay ni Propeta Muhammad sa tinatawag na murang edad. Sa murang edad na yaon, siya po ang katulong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, la yu'minu ahadukum. Hindi kayo mapabilang at hindi kayo tunay na naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala maliban anya na mahalin niyo ang iyong kapwa kapatid. O kapwa tao o kapwa Muslim ng katulad kung paano mo minahal ang iyong sarili. So kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, ang hadith na ito ay konektado sa tinatawag na kung paano darating ang biyaya at tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. At konektado sa sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bakit natin na dedicate or na divert o tinatawag na naipasok ang salitang yaon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Unang-una po mga kapatid, kapag magkakaroon ng ang bawat isa ng pagmamahalan, lalong-lalo na pagmamahalan sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala,
ay wala po at hindi po tayo magkawatak-watak. At hindi po tayo makagawa ng bagay na kung saan hindi sang-ayon sa ating kapwa-tao. So, kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. So, paano natin magawa yaon ang bagay na yaon na kung saan ipinag-utos ni dakilang Allah na tayo ay humawak sa lubid or mag-isa sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamaraan ng Islam, sa banal na Quran at sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano natin magawa yaon? Nakasama ang ating kapwa-tao. Kung wala o hindi tayo nagkakaroon ng tunay na pagmamahalan ayon sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi ni Allah o sabi ni Propeta Muhammad, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Pabilan kayo. Maging kayo ay isang sumasamba at tumatalima at nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala na bilang isang magkakapatiran. Magkakapatiran. So kaya mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, bakit ang pagkakapatiran ay mayroong o related sa paniniwala kay Allah? Dahil sabi ni Allah, innamal mu'minuna ikhwa. Katotohanan ang mga tunay na naniniwala at mananampalataya ay magkakapatiran. So kaya sabi ni Allah o sabi ni Propeta, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hindi katunay anya na maniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala unless maliban sa mahalin mo ang kapwa mo. Mahalin mo ang kapwa mong tao ng katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sinong tao ba ang tinatawag na hindi niya minahal? Wala siyang hangarin, kabutihan sa kanyang sarili. Di ba wala? Di ba wala? Wala tayong makita kahit saan man sulok ng mundong ito na wala tayong isang makitang tao na mas ginusto niya na maging masamang bagay ang darating sa kanyang sarili kaysa sa kabutihan. So yun nga mga kapatid, kung paano mo itong minahal ang katawang mo ito o sariling ito, ganun din ang pagmamahal mo sa kapwa mo. Walmu'minuna walmu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Magkakapatiran. Mu'min at saka mga mu'minat. Mu'minat at saka mu'min. Babae, lalaki, lalaki to lalaki. Na mu'min, mananampalataya. Kahit hindi man kayo magkaparihas ng apelyido or anumang father's name, is kay Allah subhanahu wa ta'ala ay lahat tayo magkakapatiran. Mapamagindanao ka man, mapatausong, maranaw, iranon, iyakan, balik Islam, halagan, o anumang tribong Muslim ka. Pag Muslim at nananampalataya ka kay Allah, lahat po tayo ay magkakapatiran. At kung may sagawa natin ang hadith na ito mga kapatid, walang magiging problema sa ating mamamayang ito. Hindi tayo magkakaroon ng pananakit o mga bagay na hindi nagugustuhan ng ating mga kapwa. Dahil nariyan ang pagmamahalan. Nariyan ang tunay na pagmamahalan nang dahil sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. La yazlim akahu. Hindi niya kayang gumawa ng masama o hindi niya kayang kunin man ang rights ng kanyang kapatid. Dahil nandyan ang pagmamahal. Nandyan ang pagmamahal sa kanyang kapwa. Kung ayaw mong gawin ng iba sa'yo, huwag mong gawin ito
sa iba. Kung ayaw mong gawin ng tao. Ha? Tama ba ako, Derek? Don't do to others if you don't want to others to do. Tama ba, Derek? Ha? Di ba? Kung ayaw mong gawin ng iba sa iyo, huwag mong gawin sa iba. Ang bagay na yan. Ha? Ang tawag ng mga kapatid is pagmamahal. Pagmamahal sa kapwa. Kung ang buong sambayanan ito ay nariyan ang tunay na pagmamahalan, walang problemang mangyari sa ating lipunan. Dahil kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala at Propeta Muhammad, na mapabilang kayo sa mga taong nananampalataya datapwat ngunit subalit ay nagmamahalan sa katuruan ng Islam. Kung mawala ang bagay na ito, magkakaroon tayo ng ninanakit, magkakaroon tayo ng pagkainggit, magkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan, magkakaroon tayo ng mga bagay na kung saan nakakasira sa ating relihiyon. Diba? Kung wala, example na lamang mga kapatid, sa isang lugar, kung walang pagmamahalan dyan, kapwa mo, nanakawin ang bagay na kung saan nariyan sa iyo. Kung walang pagmamahalan. Pangalawa mga kapatid, kung nariyan ang pagmamahalan o tunay na paniniwala kay Allah subhanahu, maging masaya ka kung ano man ang mayroon sa kapatid. Maging happy ka kung ano man ang inabot at kumbaga kung ano mang antas ng kapatid mo, maging isa kang masatisfy ka, maging happy ka. Masaya ay yung puso nang dahil sa nakuha ng kapatid mong yaw. Na kung saan, hinangad mo na sana ikaw ay magkakaroon ng ganung bagay. Nang dahil sa pagmamahal mo sa kapwa, happy ka na. It is enough. Na nakita mo ang kapatid mo, kapwa mo, na naroon na sa kanya ang bagay na yan. Kaya sa mga kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, at sa panahon ng mga sahaba, may isang sahaba nang dahil sa pagmamahalan, ginusto niyang iwanan ng kanyang ibang asawa na ibigay sa kanyang kapatid. Nang dahil nandoon ang pagmamahalan, nandoon ang tunay na takot kay Allah subhanahu na ayon nang siya ay nasa masaganang at magandang pamumuhay. At nakita niya ang kanyang kapatid na nasa mapait at mahigpit na buhay. True to life, mga kapatid. May ibang magkapitbahay natutulog na lamang ang kanyang kapitbahay, hindi man lang niyang alam kung ano ang kanilang problema. Malay natin, hindi sila nakakain. Ang kanilang mga anak, magulang, ay nagkakasakit. Tayo, tinatapon na lang natin ang ating mga pagkain, mga bagay na kung saan mayroon tayo, na hindi man lang natin na-share at nabigyan ng ating kapitbahay. Subhanallah. Natutulog na lamang tayo na wala tayong tinatawag na pagmamalasakit sa ating kapwa at kapitbahay. Ginusto ba natin na matulog at gising sa umaga na hindi man lang natin natanong ang ating kapitbahay, kumusta na kayo, nakakain na ba kayo, o ano bang problema? Ang problemang o ating natatamasa sa mga panahon ito, ang mga bagay na yun ay parang wala sa atin. Bagkus yaon ay konektado sa ating paniniwala. At konektado sa tinatawag na
paniniwala ng isang tunay na Muslim. So, anya sabi ni Propeta Muhammad, mapabilang at mapasama po kayo sa tunay na naniniwala kapag mahalin mo ang kapwa. Kapag ang pagmamahal mo sa iyong sarili ay ibigay at katumbas ng pagmamahal mo sa iyong kapwa. So yun nga mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. Ang isang tunay na maniniwala at mananampalatayang kay Allah, yaon po sila ay magkakapatid. Ano ang sabi ni Propeta Muhammad? Al-mu'minu lil-mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'd. Ang tunay na maniniwala at magkakapatiran sa kay Allah ay nagtutulungan. Nagtutulungan. Kaya, ang pagkakapatiran ayon sa sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay para bang tinatawag na daliri. Kapag isa lang ang daliri, hindi mo kaya itong gamitin, kukuha ng pagkain o anumang bagay. Pero kapag ang 5 daliri na ito ay nagtutulungan, matagumpay po natin magawa kung ano man ang ating ninais. So yun po mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, kabilang ka sa isang tunay na maniniwala. Isang tunay na maniniwala kung ma-feel at mararamdaman ang tunay na pagmamahal sa kapwa. Mahalin mo. Try. Try mong maging happy at masaya kung ano man ang inabot ng iyong mga kapwa. So, ang panghuling or pagkatapos ng lecture na ito mga kapatid, ay mayroon tayong mga katanungan. At sino po ang makasagot katanungan yaw? Inshallah, bibigyan po natin siya ng tinatawag na bagay na kung saan makakatulong at makapagpapasaya sa kanya. Katulad na lamang ng load, so bigyan po natin ng free load. So yun nga mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. So ang pagmamahalan ng bawat tao ay konektado sa tinatawag na paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga propeta at mga sahaba, companions ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit madami sa kanila na buhay pa sa ibabaw ng lupa, nandoon na ang kanilang pangalan sa paraiso niya? Nang dahil sa iman at pagmamahal sa kapwa at pagmamalasakit. Buhay pa sila at lumalakad pa sila sa ibabaw ng lupa, nandoon at tala na ang kanilang mga pangalan sa Jannah. Gusto mo ba magkaroon ng ganung bagay? Nabuhay ka pa, ang pangalan mo ay nandoon na sa paraiso ni Allah. Hinihintay ka na ng gwardya, yung mga anghel na naghihintay at nagwe-welcome sa mga taong papasok sa paraiso. Kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, sikapin natin na magkaroon po tayo ng tunay na paniniwala. Tunay na paniniwala dahil ang tunay na paniniwala ay nagbibigay ng pagmamahal at tinatawag na pagmamahal sa kapwa. Kung magkakaroon tayo ng iman sa ating puso, yung mga bagay na yaon ay darating sa atin. So, sikapin natin po mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, na magkaroon po tayo ng tamang paniniwala at takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang hadith na ito mga kapatid ay napakaikli. Bagkus
napakalaki at napakabigat ng gantimpala kung ating ito ginagawa. Ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minsan nga maikling talata lamang o isang salita, katulad na ng la taghdab, uskot, ang mga bagay na yaon is maliit na salita, datapot ngunit subalit ang kanyang kahulugan ay napakadaw. So ang hadith na ito mga kapatid, ilang talata lamang, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. So dahilan kung tayo ay mapabilang sa mga taong tunay na naniniwala, mahalin po natin ang ating kapwa. Ng tunay na pagmamahal. Pagmamahal katumbas kung paano natin minahal ang ating sarili. Paano natin minahal ang ating buhay. Paano natin minahal ang pusong ito? Ang pagmamahal na kung saan katuruan at kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yun nga mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. Sikapin at gawin po natin ang mga bagay na kung saan dahilan kung tayo magkakaroon ng tunay naniniwala kay Allah. So, ang tunay na naniniwala, sino? Yung mga taong nariyan sa kanila ang takot at paniniwala kay Allah, bagkus nariyan ang pagmamahal sa kapwa. Nariyan ang pagmamahal sa kanilang kapatiran. So, ang kapatiran ito ay isang paniniwalang Islam. Isang paniniwalang Islam. Ang hadith na ito mga kapatid, na hindi nagpapahiwati na kung hindi kayo magkasintulad ng relihiyon ay huwag mo nang mahal. Dahil sinabi, hindi ako maging isang tunay na maniniwala hanggat sa hindi ko mahalin ang aking kapwa Muslim. Masama ba mahalin natin ang ating mga kapatid na kung saan hindi na nasa tunay at relihiyong Islam? Kapatid, nandirito ang pag-iisa. Kung wala silang ginagawa, masama, hangalin mo sila. Kung hindi kanila sinaktan o hindi sila gumagawa ng bagay na ikakapahamak mo, mahalin mo sila. Mahalay natin. Yun ang dahilan kung paano sila mapaparoon at biyayahan ni Allah subhanahu wa ta'ala na yumakap sa Islam. Hindi porket hindi tayo mapabilong at matawag na isang tunay na maniniwala hanggat sa hindi natin mahalin ang ating kapwa Muslim ng katulad ng ating pagmamahal sa ating sarili. Stop. O period. No. Mahalin po natin ang lahat ng tao sa mundong ito. But the first priority na mahalin po natin ang ating kapwa Muslim. Na hindi tayo pinagbabawalan na hindi natin mahalin ang ating mga kapatid, katao sa ibabaw ng mundo. Katulad na lamang ng ating mga kapatid, mga brothers, sisters na non-Muslim. Anumang reliyon sila o anumang tribo ng pagka-Kristiyano, mahalin natin sila. Mahalin natin, yun ang dahilan. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya isang ating batayan at modelo sa lahat ng bagay. Sa panahon ng buhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano niya ginawa ang leveling or pantay-pantay na pagmamahal sa kanyang mga kapatiran. Hindi niya sinaktan ang mga non-Muslims. Hindi niya sinaktan ang mga taong hindi nasa paniniwalang Islam. Bagkus, gumawa siya ng mga bagay
na kung saan ikakabuti at dahilan kung paano sila may pasok sa paniniwalang ito. Ang mga Khazraj, paano ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maging isang tunay na maniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala? It because of brotherhood, pagkakapatiran. So kaya mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, ang mga tribong yaon, na kapag nakita ng isang tribo, ang tribong iba, ay kanilang itong papatayin. Nang dahil sa tunay na pagmamahalan at takot kay Allah, makikita natin, buong Madina ay lumaganap ang Islam. Ilang bayan o ilang lugar o ilang tinatawag na lugar sa buong mundong ito, lumaganap ang tunay na paniniwala nang dahil sa pagmamahal. So yun nga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, hindi porket hindi mo kapwa maniniwala, hindi mo na siyang mahal. Ha? Hindi porket hindi mo siya kadugo, hindi mo siya mahal. Hindi porket hindi mo siya kapantay ng level, hindi mo na siyang mahal. Hindi porket pobre o mababang kalidad na lang ng tao, hindi mo na siya mahal. Datapot kapag nariyan sa iyo ang tunay na paniniwala, walang anumang klase ng tao na hindi ka magkakaroon ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kanya. So kapag nagkakaroon tayo ng tunay na paniniwala, mawala po mga kapatid ang salitang VIP. Very important person. Mawala po yan. Dahil lahat ng tao sa ating paningin, they are all very important people para sa atin. Kaya sa Islam mga kapatid, walang VIP. Walang VIP. Kung may bisita ka, lahat ng bisita mo, kung may paniniwala at tunay kang paniniwala kay Allah, gawin mo silang tunay na kapatid mo, tunay na tao, na katulad ng iyong sarili. So minsan nga mga kapatid, isang pagpupulong o isang programa, dumating si Mayor. Mayor, please proceed sa entablado, sa magarang lamesa. Dumating si pobre, dyan ka lang sa likuran. Dahil, ganito, ganyan. Kapag nariyan sa atin ang tunay na paniniwala, tunay na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung baliktarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sitwasyon niya, ikaw ay magiging isang pulubing tao. Ang pulubing tao na yaon ay isang magiging sa kinatatayuan mo. What you can feel. Ano ang mafe-feel at mararamdaman? Kaya kapatid, kapag nariyan sa ating sarili ang tunay na takot kay Allah, gawin mo kung ano ang kakasaya ng sarili mo at ganun din sa iyong kapwa-tao. Kaya sa Islam, mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, pantay-pantay. Katulad na lamang sa isang linya ng pagdarasal. Example na lamang, in first half, walang mayaman, walang gobernador o anumang antas ng tao. Dahil pantay-pantay. Hindi pa tatanggapin at ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pananampalataya o pagdarasal ng tao kapag
nasa isang linya na hindi matupi. Kailangan ni Allah, kailangan ng Islam, walang nag-uunahan at walang naiiwan. Pantay-pantay. Yan po ang turo ng Islam sa isang tunay na paniniwala. Pantay-pantay. Maging patas mula sa paniniwala at pananampalataya kay Allah at pagmamahal sa kapwa. So yun nga mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. At naway, magkaroon po tayo ng tunay na gabay at paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hilingin po natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na biyayaan tayo ng tunay na takot paniniwala. Sa ating mga viewers, naway gabayan at biyayan nila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot at paniniwala. So mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, hindi na po natin patatagalin ang ating lecture o ating topic sa araw na ito. At ulitin ko po mga kapatid. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hindi katunay na naniniwala kay Allah hanggat sa hindi mo mahalin ang kapwa mong tao katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So hanggang dito na lamang mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. So hanggat muli, magkikita po tayo inshallah sa mga darating na mga araw. Inyo pong tatangkilikin at inyo pong i-follow, i-subscribe, or i-share ang ating mga videos na tapat, ngunit upang maparating sa atin ang gantimpala ni Allah. At naway, magkakaroon po tayo ng susi ng paraiso. Naway, ibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang susi sa paraiso nang walang anumang question. So naktafi bihadal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'as salama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang araw.